Hi! Isang magandang araw sa inyong lahat. O pinadlaw haton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo kung paano ko nga ba niluluto itong aking espesyal sapin-sapin na pwede nyong pang negosyo, na ang aking recipe, isa sa aking recipe na pinakamabenta tuwing parating na ang Kapaskuhan. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba ito niluluto. Umpisahan na natin itong ating pagluluto ng sapin-sapin. Sa ating sapin-sapin ay kailangan lang natin dito ng glutinous rice flour. Gumamit lang ako ng 500 grams. Huwag natin kalimutang maglagay ng all-purpose flour. Dito ay naglagay ako ng 1 cup. Ang purpose ko dito para hindi ganun siya kalambot. Asukal, dito ay wash para hindi ganun kamahal or makamura tayo kapag wash ang gamitin natin. Konting asin para pang-agaw ng lasa or pang-balance ng lasa ng ating sapin-sapin. Next natin ilalagay ay ang ating kakang gata or pure gata. Dito ay kailangan lang natin isang cup, at para mas malinamnam, magdadagdag tayo dito ng Alaska Evap. Ito yung 370 ml. Ito yung huwag niyo pong iwawalan sa ating ingredients. Maglalagay din po tayo dito ng ating pangalawang gata. Maglalagay tayo ng 2 cup. Pero dahan-dahanin niyo po ang paglagay para matansya niyo kung tama ba o malapot na ba itong ating sapin-sapin, dahil kapag masobrahan kasi ito ng tubig ay magiging lata at hindi siya magiging magandang kinalabasan niya. Kailangan sukat lang sa tubig o liquid itong ating ingredients na ito, itong ating recipe na ito. At dito na nga ay nag-add nga ako ng sugar. Ito yung wash sugar, kaya bale 2 cup na ang inilagay natin. Dapat ay 1 can din ng condensed milk. Naalala ko, dapat ay itong ating recipe ay walang condensed milk, kaya nag-add ulit ako ng 1 cup na sugar, ang pang-substitute natin sa ating condensed milk. At ito na nga, sasalain po muna natin ito mga kawaray. Dapat sinasala natin para maiwasan natin dito yung pamumuo ng ating sapin-sapin. Once na nasala na natin ito, ay atin naman itong paghahati-hatiin ng 3 dahil 3 kulay po ang gagawin natin. Kung sakaling food color lang ang gagawin nyo dito, kailangan mag-add kayo ng vanilla para may lasa. Ang akin kasi flavor na talaga, kasama na yung kulay doon. Ang unang flavor na inilagay natin dito ay ang ating ubi flavor. Kumamit lang ako ng 1 teaspoon, makulay na po siya, at haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa pumantay na ang ating kulay. Basta pumantay na siya, sunod naman na po natin dito ang ating pangalawang kulay, ang ating mangga. Masasabi ko sa ating sapin-sapin na ito ay may mga flavor bawat kulay, kaya naman napakasarap. Pero pag kayo ang gumawa at wala kayong mahanap na flavor na may kulay pa, mag-add kayo ng vanilla. Hindi po pwedeng kulay lang ang ilagay nyo, kailangan may pang palasa din. At isusunod naman na po natin dito ang ating strawberry flavor. Gustuhan ko din ng strawberry flavor dahil makulay din siya, at maganda kapag ang 3 ito, ang kulay na ito ay pagsamahin natin sa sapin-sapin. Attractive po ito sa ating mga customer. Ilagay ko po siya sa ating baking pan. Ang size nito ay 8x8. Nilagyan ko po siya ng dahon ng saging. Advice ko lang po na bago nyo ilagay dito ang inyong sapin-sapin ay kailangan punasan nyo po muna ang dahon nyo para hindi po dumikit. Kung sakaling maluto na ito ay hindi kayo mahirapang tanggalin ang dahon ng saging sa ating sapin-sapin. Once na nagpakulo na kayo ng tubig at kumukulo na, isalang na po muna natin itong ating sapin-sapin ng 10 to 15 minutes. Uulitin ko, bago nyo po ilagay sa dahon ng saging ang inyong sapin-sapin ay punasan nyo po muna ito ng oil para kung sakaling maluto ay hindi kayo mahihirapang tanggalin ito. At i-check po muna natin ito after 15 minutes. Check natin ito gamit ang ating toothpick. Once na wala nang sumama, ang ibig sabihin lang nito ay luto na ang ating first layer ng ating sapin-sapin. Kaya naman ilalagay na natin ang ating pangalawa, which is ang ating mango. Maganda kasi kapag yung dalawang yun ang ipagkasunurin nyo, pagkapatungin nyo ng kulay. Kasi once na pink, hindi siya maganda dahil parang yung ating purple ay maaagaw na sa pagka-pink. Kaya dapat ang ating manggang isusunod natin. Check ulit natin ito after 10 to 15 minutes. Pagkaluto na ito, ilalagay naman na natin ang ating panghuling flavor, itong ating strawberry. Advice ko sa inyo, i-check nyo palagi bago nyo patungan dahil pagka hindi pa siya luto, lulubog po itong inyong kulay o mahaluan yung pangalawa.
dahil hindi pa luto na ilagay nyo na. Kaya isi-check nyo po ito ng mabuti. At tatakpan ulit natin, lutuin na lang ulit natin ito ng 15 minutes. Napakadali lang itong ating sapin-sapin na ito. Ito yata ang pinakamadaling niluluto kong sapin-sapin dahil nga malaki ang ating hulmahan na ginagamit dito. Pero kung ang ating hulmahan na gagamitin tulad ng ating molder ng puto, mahirap po kasi at hassle kapag kayo nang gamitin natin. Mas maganda, mas mainam na baking pan na lang ang gamitin natin or ang ating bilao, para hindi po tayo mahirapan at matagalan sa pagluluto. I-slice na lang po natin ito. Ganun lang pong gawin nyo. Kasi pag ang molder ng puto ay mahirap po talagang isa-isa. Kaya para mapadali ang pagluluto ng ating sapin-sapin, malalaking baking pan ang gamitin natin or hulmahan. Gagawa na tayo ng ating panglatik sa ating sapin-sapin. Ito yung pangpasarap sa ating sapin-sapin, ang ating latik. Kaya kailangan gumawa kayo nito. Ito ay kailangan lang po natin ng 1 cup ng ating kakangatan. Dapat ay pure lang po ito. Hindi natin haluan ito ng tubig. Once na maglagay tayo ng tubig dito, hindi na talaga siya magiging latik. Continue lang po ang ating paghalo nito hanggang sa maging latik ito. Eto na nga, naluto na natin ang ating latik. Tingnan nyo po na hindi siya ganun kaluto. Once na ganito na, ang inyong latik, medyo brown na siya. Patayin nyo na po ang inyong apoy kasi pag hindi nyo patayin, masusunog po. Mabilis masunog itong ating latik kapag hindi natin patayin agad ang ating apoy once na ito ay golden brown na. Ngayon nga ay tatanggalin na po natin ito sa ating baking pan. I-slice po natin ito ng pa-square. Mga kawaray, kapag tatanggalin nyo nga po ito, punasan nyo po ng oil ng ating ginawang latik. At nakalimutan ko kasi siyang lagyan kanina ng oil ng ating saging, kaya naman dumikit po ito. Kaya ang payo ko nga sa inyo, kapag kayo ay magluluto, punasan nyo na po ng oil ang inyong mga dahon o yung magiging sapin nyo para sa sapin-sapin natin. Punasan nyo lang para madaling tanggalin. I-slice ko na nga po itong ating sapin-sapin at para maibenta natin ito ng per piece kung sakaling kayo ay magninegosyo nito, at tansyahin nyo kung gaano kalaki para hindi po kayo malugi. At ganun lang din po ito sa ating photo molder. Kung sakaling gawin nyo po, i-slice nyo lang po siya. Ibibenta nyo po ito ng 12. Binaliktad ko lang po siya para dalawa po ang kulay na makikita ng ating customer kung sakaling gawin nyo po ito para may pagpipilian sila, di ba? Meron kang pink at meron kang purple. At eto na nga mga kawaray, natapos na nga natin ito. At masasabi ko sa ating sapin-sapin na ito ay simple lang ang pagkaluto nito. Pati po ang ating mga ingredients ay simple lang din. At alam kong kayang-kaya nyo po yan. At wala po tayong nilagay dito ng mamahalin pang ingredients tulad ng condensed milk. Hindi po tayo naglagay dito. Pero hindi po siya nagkakalayo sa lasa ng may condensed milk at wala. Kaya naman, subukan nyo na po ito, gawin sa inyong bahay at ipangbenta nyo po ito at para makatulong po tayo sa ating pamilya at lalong-lalo na po ngayon na hindi po sapat na isa lang ang kumakayod sa atin. Kaya gumawa tayo ng paraan kahit nasa bahay lang tayo ay pwede tayong kumita. I-post nyo po ito sa inyong mga Facebook at kung gusto nyong hanapin at kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture na ito na pwede nyong ipang post, hanapin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabikis, at hiramin nyo po ito at panimula nyo. At sana ay nagustuhan niyo po itong ating recipe ngayon.
I-shoutout po muna natin si Ma'am Baby Delortes. Thank you, Madam Jazz. May bago na naman akong menu. Thank you talaga. Marami akong natutunan sa mga recipe mo. Thank you din po. At i-shoutout din po natin si Ma'am Christy Sanchez. Ayan, shoutout sa inyo, Ma'am Christy Sanchez. Hello, Ate Jazz. Hello, cute Caitlin. Masarap yan. Special bibingka with buko aneg. Salamat, Miss Sis Jess, sa pag-share more videos to come. God bless. Thank you po sa walang sawang panonood nyo sa akin, Ma'am Christy Sanchez at Ma'am Baby Dolores. Thank you po sa inyo at shoutout po sa inyo at sa family ninyo. At shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol. Salamat sa pag-share ng tikoy bumbong. Ang dami palang gawing Miss Jess. Ang dali palang gawing Miss Jess. Hinabagan ko palagi ang madiscarding waray. May natutunan naman ako kanin. God bless. Ayan, ma'am. Thank you po, Ma'am Lily Marmol, sa walang sawang pag-comment nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Zetra Banal. Si Trabanal, ilan po ulit nagawa ng 1 kilo. At shoutout din po natin si Ma'am Lolita de la Cruz. Ayan, shoutout po sa Tacloban. Siguro Tacloban ito. Salamat sa mga share ng mga recipe. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga Tacloban City. Shoutout po sa inyo at salamat sa panunood nyo, especially kay Ma'am Lolita de la Cruz na taga Tacloban. At ulitin ko, palagi po akong magpapasalamat kay Ma'am Lily Marmol sa walang sawang pag-comment niya sa akin. At i-shoutout din po natin si Ma'am Sagayap Terry. Wow, ang sarap naman yan. Tikoy po to bumbong mo, Ma'am Jazz. Ma'am, try ko din yan lutuin. I-shoutout din po natin si Lolida Yanga. Solidad Yanga. Wow, sarap naman. Salamat naman at ako gagayahin. At si Ma'am Christy Sanchez ulit, tikoy puto bumbong yummy. Thank you po. Ulitin ko po, shoutout po natin si Ma'am Zagayap Terry sa walang sawang panunood at pag-comment niya sa aking YouTube channel. Ma'am Solidad Yaga, shoutout po sa inyo at kay Ma'am Christine. Thank you po sa walang sawang panood niyo sa akin. Pagko-comment nyo na din po. Shoutout din po natin si Ma'am Marifel Marano. Siya magkano pong benta ng isang square po, nakagawa po akong 4 na steam puto cake. Ang sarap po nga. Nasubukan ko na po ang recipe mo. Salamat sa inyo yan. Siguro si Ma'am Marifel Marano ay first time po niya sa aking YouTube channel. Ang sabi niya, magkano pong benta ng isang square po. Nakagawa po ako ng 4 na steam puto cake. Ang aking bintahan po niyan sa 500 ml, ma'am, ay 80 pesos. Pero kapag ang sukat niya ay 750 ml ay 100 pesos. Depende na din po yon sa inyong mga recipe or sa inyong pinuhunan. At i-shoutout po natin si user J. Hello po, lagi akong pinanunood ang inyong YouTube channel. At i-shoutout po natin si Teresa Sale. Maulan na umaga po, Ate Jasmine, na hay nako, may puso naman tayong masasaktan dapat sanay. Ayan, i-shoutout din po natin si Rose Kwa. Sabi niya, thank you for sharing. Paborito ko po yan. Ask ko lang po magkano po ang benta nyo sa tab bawat isa. Hi ma'am, ito pong ating sapin-sapin, creamy sapin-sapin po ay pwede nyo pong ibenta ito ng 100 pesos. 500 ml yan, ma'am. Thank you po, ma'am, sa walang sawang panood, pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Sana makatulong po itong aking recipe. At i-shoutout po natin si Merly Frisno. Magkano pong benta mo, Sis Jazz? Sa isang peraso. Ayan, ma'am, pwede nyo pong ibenta yan ang aking kasi 10 pieces ay 60 pesos. At i-shoutout din po natin si Ma'am Norwilyn Pabia. Ma'am, yung pang 1 kilo po recipe for mini donuts po, baka naman po ma-share. Eh ma'am, doblehin nyo po at triplehin nyo po itong aking recipe. Dahil ito ay aabot ng 2 cup lang kasi ang ginawa ko. Sa 1 kilo kasi ay 6 na cup. Hindi po ba ako nagkakamali? 6 po ang cup ng 1 kilo. Kaya doblehin nyo na lang po ito o triplehin nyo po. At i-shoutout din po natin si Esguera Rodmilia. Ang sabi niya, wow, sarap tikoy puto bumbong, pwede ng pang
pandan flavor. Yes ma'am, kahit anong flavor na gustong gusto nyo ay pwede po yan. At i-shoutout po natin si Jolie Peralta. Ang sabi niya, super galing idol. Thank you ma'am, salamat po sa pag-comment nyo sa aking YouTube channel, especially po kay ma'am Jolie Peralta. Shoutout po sa inyo sa family nyo is Geranolia. Ayan. Shoutout po sa inyo. Salamat sa walang sawang panonood nyo sa akin. At i-shoutout din po natin si Rover Kennedy. Ang sabi niya, sabi niya. At i-shoutout po natin si Carolina Cortez. Thank you po. Thank you sa donut recipe mo. Nag-iisip nga ako ng business. Lola na po ako. Ayan. Ma'am Carolina Cortez, shoutout po sa inyo at shoutout din po sa inyo mga apo dahil ikaw nga, ang sabi niya ay siya na daw po ay lola. At hindi ko nakita ang comment ni ma'am ni Sir Rini Cervantes pero memorize ko ng pangalan niya. Hi, shoutout po sa inyo ma'am Rini Cervantes. At i-shoutout din po natin si Lia Kalanuga. Ang sabi niya, thank you for sharing. Teresa Sale, wow, siguro yan masarap ate Jess. Sana po ay donut maker para makagawa na ako minadus kasi masasawa ng aking Ayan ma'am, pwede po kayong mag-order na sa 600 pesos po ang donut maker. At ulitin ko po ma'am, i-shoutout po natin si Ma'am Rini Cervantes at ang kanyang asawa na si Ma'am Helen. Kahit hindi siya nag-comment ay shoutout din po natin dahil palagi po siyang nagko-comment sa atin. Baka ngayon lang hindi siya nag-comment. Thank you po sa walang sawang panonood nyo. At si Erlanduya, ang sa amin ma'am Erlanduyo. Hi po, lagi po akong nanonood sa iyo. Ang ganda kaya ng boses mo, pati anak mo. Kaya natutuwa rin ako. Nagko-comment, ingat ka Jazz. Di na kita tatawaging ate cause ayan, shoutout po sa inyo ma'am Yanduyo. Ayan, shoutout po sa inyo. Salamat sa panunood, sa walang sawang panunood nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ma'am User A. Walang sawang pasasalamat Ate Jess sa pag-share ng recipe. Pagkakakitaan galing po kay Arnea Cuyo of Biding Daya, Iligan City, Ilocos Sur. Ayan, shoutout po sa inyo sa lahat ng mga taga Iligan City, Ilocos Sur. Thank you po sa walang sawang panonood at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.